At ipinapayo ko sa iyo na huwag masyadong tumaya sa katarungan. Kabanata 48, bigla ang paghihiganti ng akala ni isa ay maayos na ang lahat, lalong naging komplikado ang laban sa mga makapangyarihang puwersa. Sa isang mahalagang pulong kasama ang kanyang mga kaalyado, natuklasan ni isa na isa sa mga dati niyang pinagkakatiwalaan, si Rafael, ay nabili na ng dating kaaway. Rafael, anong ginagawa mo? Tanong ni isa nang matuklasan niyang nakikipagtulungan ito sa isa sa mga nasa likod ng internasyonal na organisasyong kriminal na kanyang winasak. Tumalikod si Rafael, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni isa. Isa, wala akong ibang pagpipilian. Lumapit sa akin ang mga taong ito at nangakong tutulungan ako kapag kailangan ko. Nangako silang poprotektahan ako. Parang nasampal sa mukha si isa. Ikaw ang tumayo sa tabi ko, lumaban kasama ko. Paano mo ako nagawang pagtaksilan ng ganito? Bamantong hininga si Rafael, puno ng pagsisisi ang kanyang mukha. Hindi kita pinagtaksilan. Gusto ko lang protektahan ang sarili ko. Hindi tulad ng iniisip mo ang mundong ito. Naramdaman ni isa ang pagtataksil na ito na parang isang nakamamatay na suntok. Lahat ng taong dati niyang pinagkakatiwalaan ngayon ay nasa gitna ng mga kainahinalang ugnayan. Ngunit hindi niya maaaring hayaang mabaygo ang sarili. Alam ni isa na kung nais niyang baguhin ang mundo, kailangan niyang harapin ang mga taksil at ang pinakamalalaking hamon. Kabanata 49, bagong banta mula sa kadiliman matapos agad matuklasan ang pagtataksil ni Rafael, nagpa siya si isa na hindi ito hahadlang sa kanya. Kailangan niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban upang protektahan ang kanyang mga itinayo. Ngunit ang susunod na banta ay nagmula sa isang direksyong hindi niya inaasahan. Isang malaking internasyonal na organisasyong kriminal ang tahimik na naghahanap ng paraan upang maibalik ang kapangyarihan, na may layuning bawiin ang nawala sa kanila matapos pabagsakin ni isa at ng kanyang grupo ang pamilya de la Cruz. Nagsimula silang pumasok sa mga bagong merkado ng pananalapi at muling itinatag ang mga ugnayan sa gobyerno. Nagpa siya si isa at ang kanyang grupo na kailangang kumilos ng mabilis. Hindi nila maaaring hayaan ang mga taong ito na patuloy na manggulo, at nagpa siya si isa na gamitin ang lahat ng yaman na mayroon siya upang labanan sila. Kabanata 50, huling pagpapasya nang tumayo si isa sa harap ng pintuan ng isang gusali kung saan nagaganap ang mga ilegal na transaksyon, wala na siyang kahit kay-titing na pag-aatubili. Ito na ang huling pagkakataon upang tapusin ang lahat. Sa pagkakataong ito, hindi ko sila hahayaang makatakas, bulong ni isa sa sarili, nagniningning ang kanyang mga mata. Pumasok siya sa gusali, kasama ang kanyang pangkat, handang magsagawa ng isang walang awang pagsalakay. Lahat ng lihim ay mabubunyag, at ang mga kriminal ay magbabayad. Sa sandaling ito, natanto ni isa na manalo man siya o matalo, hindi na siya makakabalik sa dati niyang buhay. Naging bahagi na siya ng laban na ito, at kahit anong hamon pa ang harapin, hindi siya susuko. Kabanata 51, bagong buhay naging matagumpay ang pagsalakay sa internasyonal na organisasyong kriminal. Sa tulong ng mga kasosyo sa ibang bansa, ganap na napabagsak ni isa at ng kanyang grupo ang organisasyong ito. Lahat ng mga nasa likod nito ay nahuli at nailantad. Nakamit ang katarungan, at napatunayan ni isa na hindi lamang niya natalo ang pamilya de la Cruz kundi pati ang lahat ng lihim na puwersang nagmamanipula sa lipunan. Gayunpaman, hindi tumigil doon si isa. Nagsimula siyang lumikha ng isang internasyonal na organisasyon upang tulungan ang mga taong nalinlang, pinagsamantalahan, at nasaktan ng mga sistemang tawoli. Nais niyang baguhin hindi lamang ang lipunan ng Pilipinas kundi palawakin ito sa buong mundo. Hindi natin mababago ang lahat sa isang araw lamang, ngunit kung bawat isa sa atin ay gagawa ng maliit na bagay, makakalikha tayo ng isang mas makatarungang mundo, sabi ni isa sa isang mahalagang talumpati. Hindi pa tapos ang kwento ni isa. Bagaman maraming kaaway na siyang natalo, alam niyang ang buhay na ito ay hindi kailanman magiging madali. Ngunit naiintindihan din niya na, kung hindi siya magpapatuloy sa pakikipaglaban, ang lahat ng kanyang nilikha ay magiging isang pira-pirasong pangarap lamang. Kabanata 52, mga patibong sa kadiliman matapos talunin ng internasyonal na organisasyong kriminal at pabagsakin ang pamilya de la
Cruz, hindi pa rin mapalagay si Isa sa kanyang tagumpay. Bagaman nagtagumpay siya sa paglaban sa mga lihim na puwersa, ang mga makapangyarihan ay hindi tumitigil sa paghahanap ng paraan upang gumanti at sirain ang lahat ng kanyang itinayo. Isang umaga, nakatanggap si Isa ng kagyat na tawag mula kay Rafael. Isa, nagbago ang sitwasyon. Mukhang hindi pa talaga sumusuko ang mga nasa likod ng organisasyon ng De La Cruz. Nagpaplano sila ng paghihiganti at ginagamit ang lahat ng paraan para pabagsakin ang mga nagawa mo. Nanatiling tahimik sandali si Isa, pakiramdam niya ay may isang maitim na anino ang bumabalot sa kanya. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Hindi sila titigil. Hindi tayo pwedeng dumpensa lamang sa mga nakuha na natin. Kailangan nating unahan sila sa pag-atake, Isa. Kung hindi, patuloy silang manggugulo at ibabalik ang lahat sa dati. Huminga ng malalim si Isa. Kung gayon, magsisimula tayo. Sa pagkakataong ito, hindi lamang tayo didepensa. Tatapusin natin ang lahat. Kabanata 53, bagong pagsalakay dala ang determinasyong hindi tumigil, nagpasya si Isa na magsagawa ng isang malakas at estratehikong kampanya ng pag-atake sa mga taksil na nagkukubli pa rin sa kadiliman. Sinimulan nila ni Rafael na suriin ang mga kahinaan ng mga taong ito, mula sa mga lihim na ugnayan sa gobyerno hanggang sa mga internasyonal na institusyong pinansyal na kanilang pinapatakbo pa rin. Kailangan nating pasukin ang mga internasyonal na institusyong pinansyal na ginagamit nila para maglaunder ng pera at linisin ang mga ilegal na pamumuhunan, sabi ni Rafael, habang sila ay nakaupo kasama ang mga internasyonal na kaalyado upang magplano. Tumango si Isa. Kung gayon, pupuntahan natin ang ugat ng problema, wawasakin ang kanilang sistema ng pananalapi at hindi na sila pahihintulutang kumilos pa. Sa tulong ng mga eksperto sa teknolohiya, pinasok ni Isa at ng kanyang grupo ang malalaking database ng mga organisasyong ito at natagpuan ang mga nakatagong bank account at mga kaina-hinalang ugnayan. Hindi lamang sila nangolekta ng ebidensya kundi nagplano ring isapubliko ang mga impormasyong ito upang ilantad ang lahat. Kabanata 54, muling pagtataksil habang isinasagawa ni Isa at ng kanyang grupo ang kampanyang ito ng pag-atake, nakatanggap siya ng isa pang dagok. Si Isabel, ang kalyadong pinagkatiwalaan ni Isa sa buong paglalakbay ng pakikipaglaban, ay natuklasang may kaugnayan sa isa sa mga internasyonal na organisasyong kriminal na nilalabanan ni Isa. Dahil dito, naramdaman ni Isa na parang pinagtataksilan siya ng mismong mga taong malapit sa kanya. Hindi mo maaaring gawin iyan, Isabel, sabi ni Isa nang magkaharap sila sa isang pribadong silid, kung saan silang dalawa lamang ang naroon. Nanatiling nakatayo si Isabel, puno ng pagsisisi at pagod ang kanyang mga mata. Isa, wala akong pagpipilian. Tinakat nila ako, tinakat ang mga mahal ko sa buhay. Hindi ko kayang labanan sila ng mag-isa. Nakaramdam ng pagkadismaya si Isa. Kung gayon, nagtagumpay na siya, si Antonio. Nagawa niyang pagtaksilin tayong lahat sa isa't isa. Ngunit hindi ko patatawarin ang pagtataksil na ito. Yumuko si Isabel, tahimik. Naiintindihan ko, ngunit hindi ko na mababago ang nakaraan. Gusto ko lamang protektahan ang kung anong mayroon ako. Tiningnan siya ni Isa, walang nang ibang sinabi. Ang sakit ng pagtataksil na ito ay muling nagpabigat sa kanyang puso. Ngunit alam niyang hindi niya maaaring hayaang hadlangan siya nito sa pagpapatuloy sa landas na kanyang pinili. Kabanata 55, ang huling gabi sa wakas, matapos ang sunod-sunod na pag-atake at matitinding labanan ng isip, naghahanda sina Isa at ang kanyang grupo na ilabas ang mahahalagang impormasyon sa publiko. Tinatapos ang kampanya ng pag-atake sa mga organisasyong kriminal na matagal na niyang tinutugis. Isang gabi, sa isang lihim na pulong kasama ang mga internasyonal na kasosyo, tumayo si Isa sa harap ng damdinang at nagpahayag, ngayon, tatapusin natin ang laban na ito. Lahat ng lihim ay mabubunyag, at ang mga nasa likod ng kadiliman ay magbabayad sa kanilang mga ginawa. Nang ilabas ni Isa ang detalyadong mga dokumento tungkol sa mga kaina-hinalang transaksyong pinansyal at mga lihim na ugnayan, parang sumabog ang lahat. Ang mga opisyal ng gobyerno, mga investor sa pananalapi, at mga miyembro ng internasyonal na organisasyong kriminal ay nahuli at inimbestigahan. Natapos ni Isa ang huling hakbang sa kanyang laban.
Ngunit alam din niya na ang mga bagong hamon ay hindi kailanman titigil. Kailangan niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban para sa katarungan at para sa mga taong nabiktima ng sistemang tuwali na itinayo ng pamilya de la Cruz. Kabanata 56, Isang bagong buhay sa pagkaalis ng lahat ng kaaway, nagpasya si Isa na pumasok sa isang bagong buhay. Sinimulan niyang palawakin ang kanyang proyektong panlipunan, nagbibigay ng suporta sa mga biktima ng korupsyon at karahasan, at lumilikha ng mga programang pang-edukasyon upang tulungan ang mga kabataan na mamulat sa kahalagahan ng katarungan at moralidad. Nagsimula rin siyang makipagtulungan sa mga internasyonal na organisasyon upang bumuo ng isang mas matibay na sistemang legal, na may kakayahang protektahan ang mga mahihina mula sa manipulasyon ng mga makapangyarihan. Nais ni Isang lumikha ng isang mas makatarungang mundo, kung saan lahat ay maaaring mamuhay ng mapayapa at malaya. Nanalo tayo sa laban na ito, ngunit hindi ibig sabihin na tapos na ang laban. Kailangan nating magpatuloy sa pagtatrabaho araw-araw upang bumuo ng isang mundo kung saan lahat ay maaaring mamuhay ng karapat-dapat sa kanilang mga pangunahing karapatan, sabi ni Isa sa isang talumpati. Kabanata 57, Pagbangon mula sa kadiliman. Hindi inaasahan ni Isa na, matapos ang lahat ng akala niya ay tapos na, muli siyang haharap sa mga nagkukubli sa kadiliman. Matapos isapubliko ang lahat ng impormasyon at wasakin ng imperyo ng De La Cruz, hindi maaaring manahimik na lamang ang mga lumahok sa mga ilegal na gawain. Isang araw, nakatanggap si Isa ng tawag mula kay Rafael, ang natatanging kasamang natira sa laban. Isa, may hindi tama. Hindi pa tuluyang bumagsak ang dating organisasyon. Kamakailan, nakatanggap kami ng balita tungkol sa isa pang grupo na tahimik na pinapalakas muli ang kanilang puwersa, na maaaring mas mapanganib pa kaysa sa inaakala natin noon. Tumingin si Isa sa screen ng telepono, matalim ang kanyang mga mata. Kung gayon, hindi sila titigil. Hindi. At alam mo, kapag nasaktan natin ang isang puwersang tulad niyan, hindi sila bibitaw. Babangon sila. Kailangan itong harapin, Isa. Kabanata 58, Ang lihim na kaaway ay nagbabalik lalong tumindi ang sitwasyon nang matuklasan ni Isa at Rafael na ang mga dating organisasyon ng De La Cruz at ang kanilang mga kaalyado ay nagsimula ng mag-ugnay muli, nagtatayo ng bagong imperyo kasama ang mga bagong pinuno. Isa sa mga namumuno sa grupong ito ay isang bagong usbong na personalidad, si Marquez Alvarez, isang batang bilyonaryo na may malaking ambisyon at malawak na koneksyon sa mundo ng politika at pananalapi. Si Marquez, na dating isa sa mga kasosyo sa pananalapi ng pamilya de la Cruz bago sumabog ang lahat, ngayon ay hawak na ang kontrol sa malaking bahagi ng mga ilegal na organisasyong nilalabanan ni Isa. Ang kanyang ambisyon ay hindi lamang humihinto sa pagbawi ng nawala, kundi nais din niyang palawakin ang kapangyarihan sa antas na hindi na makokontrol. Naintindihan ni Isa na kailangan niyang kumilos agad bago bumalik ang lahat sa dati. Ngunit bago pa siya makapagplano, natanto niya na isang bagong laban na naman ang nagsisimula, at sa pagkakataong ito, hindi lamang mga mapanganib na kriminal ang kalaban kundi pati ang mga taong dati niyang pinagkakatiwalaan ay maaaring maging banta. Kabanata 59, Ang di inaasahang pagbabago. Nagpasya si Isa na makipag-ugnayan sa isa sa pinakamalalaking internasyonal na organisasyong anti-korupsyon, ang Global Justice, upang makipagtulungan sa estratehiya laban kay Marquez at sa kanyang mga kaalyado. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay, sa proseso ng negosasyon, natuklasan ni Isa ang isang nakakagulat na bagay, si Senador Palacios, na dating nagbabala sa kanya tungkol sa mga puwersa sa politika, ay mayroon ding malapit na ugnayan kay Marquez. Akala mo ba matatalo mo ang mundong ito, Isa? Hindi natin maaaring hayaan ang mga mahihinang tulad mo na baguhin ang lahat, sabi ni Palacios nang harapin siya ni Isa sa isang pribadong pagpupulong. Naramdaman ni Isa na kumirat ang kanyang puso. Ang ugnayan ni Palacios at Marquez ay malinaw na hindi lamang mga nagkataong pagkikita. May sarili rin siyang mga layunin sa pagmamanipula sa politika at pananalapi ng bansa. Pareho lang kayo ni Marquez. Lahat kayo ay mga sikim lamang na nais kontrolin at pagsamantalahan ang lahat. Ngunit hindi ko na kayo hahayaang gawin yan, sagot ni Isa, puno ng determinasyon ang mga mata.
Kabanata 60, Plano ng pagsalakay sa pakikipagtulungan ng Global Justice, sinimulan ni isa na bumuo ng isang malakas na plano ng pagsalakay sa mga pakana ni Marcos at ng kanyang mga kaalyado. Hindi lamang nila kailangang ilantad ang mga ilegal na transaksyong pinansyal kundi kailangan din nilang alisin ang mga koneksyong pampulitika na itinayo ni Marcos sa loob ng gobyerno. Ang grupo ni Isa, kasama ang mga bagong kaalyado mula sa mga internasyonal na organisasyon, ay nagsimulang mangalap ng ebidensya tungkol sa mga nakatagong account, mga lihim na pulong, at mga kasunduan sa mga kaina-hinalang kasosyo na pinapanatili ni Marquez. Hindi lamang nila nais na wasakin ang imperyong pinansyal ni Marquez kundi nais din nilang patunayan na walang sino man, gaano man kalakas, ang makakatakas sa katarungan. Kabanata 61, Mapagpasyang hakbang dumating ang araw na iyon, at alam ni Isa na magbabago ang lahat magpakailanman. Siya at ang kanyang grupo ay naghanda para sa isang mahalagang pagsalakay sa mga institusyong pinansyal na kinokontrol ni na Marquez at Palacios. Ito na ang tanging pagkakataon upang ilantad ang mga taong ito at wasakin ang sistemang tawoli na kanilang itinayo. Tatapusin natin ang lahat ngayon, sabi ni Isa sa kanyang grupo, nagniningning sa hindi matitinag na determinasyon ang kanyang mga mata. Wala nang makakapagpatuloy na manipulahin ang ating mga buhay. Pumasok ang buong grupo sa malalaking institusyong pinansyal, kung saan nagaganap ang mga ilegal na transaksyon at kaina-hinalang gawain. Nakuha nila ang mahahalagang dokumento at naghandang isapubliko ang mga ito, kasabay ng pagpapadala sa mga internasyonal na ahensya ng imbestigasyon. Nang maisapubliko ang lahat ng impormasyon, parehong sina Marquez at Palacios ay nabunyag. Nakamit ang katarungan, at pareho silang humarap sa mga hindi may iwasang kahihinatnan. Kabanata 62, Simula pa lamang matapos ang malaking tagumpay na ito, hindi nagpahinga si Isa. Alam niyang bagaman nakamit niya ang isang malaking panalo sa laban kontra korupsyon at krimen, hindi pa rin ganap na makatarungan ang mundo. Ang mga sikim ay laging maghahanap ng paraan upang muling itayo ang kapangyarihan, at hindi ito kailanman hahayaan ni Isa. Nawasak natin ang kanilang imperyo, sabi ni Isa sa isang press conference pagkatapos ng laban. Ngunit hindi pa tapos ang laban na ito. Kailangan nating patuloy na tumindig upang ipagtanggol ang ating mga nakamit. Nagsimula si Isa na magplano para sa mga bagong proyektong panlipunan, mga organisasyong tutulong sa mga taong nasaktan ng sistemang hindi makatarungan, at patuloy na itatayo ang isang mundo kung saan maaaring manaig ang katarungan sa lahat. Nauunawaan niya na, bagaman mahirap, bawat tagumpay ay isang mahalagang hakbang upang lumikha ng isang mas mabuting lipunan. Kabanata 63, Bagyo ng damdamin. Bagaman nagtagumpay si Isa sa laban kontra sa pamilya de la Cruz at sa internasyonal na organisasyong kriminal, hindi naging madali ang kanyang buhay. Nakalikha siya ng bagong kinabukasan, ngunit bawat hakbang niya ay may katumbas na halaga. Matapos ang paghaharap kay Victor at sa mga taksil, hindi mapigilan ni Isa na isipin ang mga desisyong ginawa niya, at ang mga taong nawala sa kanya sa paglalakbay na ito. Si Rafael, ang tapat na kasama, na laging nasa tabi niya sa buong laban, ang naging tanging taong mapagkakatiwalaan ni Isa. Ngunit ang relasyon nila ay hindi na tulad ng dati. Matapos ang lahat ng sakripisyo at pagsubok, nagsimulang magkaroon ng lamit ang kanilang damdamin. Isa, ayos ka lang ba talaga? Tanong ni Rafael isang gabi, habang sila ay nakaupo sa opisina ni Isa. Ang malabong liwanag mula sa mga ilaw sa mesa ay tumama sa kanyang mukha, nagpapakita ng malinaw na pag-aalala. Tumingin si Isa sa kanyang mga mata, puno ng pagod at lungkot ang mga mata nito. Hindi ako sigurado kung matatawag akong maayos. Binago tayong lahat ng laban na ito, Rafael. Hindi lamang ako, kundi lahat. Ngunit hindi ako maaaring tumigil. Hindi pa tapos ang layunin ko. Tahimik siyang tiningnan ni Rafael, saka hinawakan ng kanyang kamay, isang maliit ngunit makahulog ang kilos. Marami ka nang nagawa, Isa. Lagi akong narito, ngunit kailangan mo ring maintindihan na hindi lahat ay kayang umunawa at sumunod sa iisang landas. Nanahimik si Isa, nararamdaman ng isang bagyo ng damdamin na namumuo sa kanyang kalooban. Hindi lamang siya lumalaban para sa katarungan, kundi para rin sa isang kinabukasang hindi niya mahuhulaan.
Ngunit ang hatak ng mga emosyon at komplikadong relasyon ay nagparamdam sa kanya ng kawalan ng magawa. Gayunpaman, alam niyang kung hindi siya magpapatuloy, lahat ng kanyang ipinaglaban ay guguho. Kabanata 64 Panganib mula sa mga nakakubli habang nakikipagbuno si isa sa kanyang mga personal na damdamin, isang bagong banta ang muling lumitaw mula sa kadiliman. Ang mga nasa pamilya de la Cruz at ang mga dating makapangyarihang puwersa ay hindi tumitigil sa paghahanap ng paraan upang maibalik ang kanilang imperyo. Lalo na si Marquez Alvarez, na dating naging mabigat na kalaban ni isa, ngayon ay naging mas malaking panganib kaysa dati. Nakatanggap si isa ng mahalagang impormasyon mula sa isa sa mga dati niyang kaibigan sa politika. Hindi lamang naghahanap ng paraan si Marquez na maibalik ang kapangyarihan. Sinimulan na niyang muling itayo ang mga ugnayan sa mundo ng pananalapi at politika, at sa pagkakataong ito, hindi siya titigil sa simpleng pagpapanumbalik ng pamilya de la Cruz. Nais niyang palawakin ang impluwensya sa buong mundo. Alam ni isa na ito ay isang laban na hindi maiiwasan. Kung gayon, hindi na tayo pwedeng dumpensa lamang. Kailangan natin siyang salakayin, at sa pagkakataong ito hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makabangon. Kabanata 65, Plano ng paglusob sa tulong ng mga internasyonal na kasosyo, sinimulan ni isa na bumalangkas ng isang plano ng pagsalakay sa mga institusyong pinansyal na kinokontrol ni Marquez Alvarez. Hindi lamang nila wawasakin ang kanyang imperyong pinansyal kundi sisiguraduhin din nilang lahat ng ilegal na transaksyon ay mailalantad. Umupo si isa kasama sina Rafael, Isabel, at mga internasyonal na eksperto sa pananalapi upang bumuo ng isang perpektong estratehiya. Hindi titigil si Marquez, ngunit maaari nating samantalahin ang kanyang kahinaan at itulak siya sa sulok. Kailangan nating salakayin ang kanyang pinakamahinang punto, ang mga koneksyong pampolitika at pinansyal na sinusubukan niyang muling itayo. Ibig sabihin, kailangan nating ipaunawa sa lahat ng nasa kanyang sistema na ang pagpanig sa kanya ay hindi lamang mali sa moralidad kundi isa ring malaking pagkakamali sa estratehiya, dagdag ni Isabel. Tumango si isa, matatag ang tingin. Hindi lamang natin wawasakin ang kanyang kapangyarihan. Buburahin natin ang lahat ng ugnayang kanyang itinayo, at gagawin nating wala na siyang matatayuan. Kabanata 66, Ang lihim na pagsalakay dumating ang nakatakdang araw. Isinagawa ni isa at ng kanyang grupo ang isang pagsalakay sa mga institusyong pinansyal na kinokontrol ni Marquez Alvarez. Ito ang pagkakataon upang wasakin ang lahat ng ilegal na transaksyong isinagawa niya sa loob ng maraming taon. Kailangang maganap ang lahat ng mabilis at tumpak. Pinasok ng grupo ni isa ang malalaking pasilidad ng bangko at nangolekta ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga transaksyon at mga nakatagong account. Nilapitan din nila ang mga kasosyo ni Marquez, ang mga tumulong sa kanya na mapanatili ang kapangyarihan. Naging maayos ang pagsalakay, at nakolekta ng kumpleto ang mahahalagang dokumento. Nagtagumpay ang plano, sabi ni isa, may bagong kumpiyansa sa kanyang boses. Ngayon, oras na para isa-publiko ang lahat. Agad na nakipag-ugnayan siya at ang kanyang grupo sa media at sa mga internasyonal na ahensyang legal, ibinibigay ang lahat ng ebidensya ng korupsyon, ilegal na transaksyon, at manipulasyong isinagawa ni Marquez at ng kanyang mga kaalyado. Kabanata 67, Ang pagbagsak ni Marquez nang maisa-publiko ang mga impormasyon, parehong si Marquez at ang matataas na opisyal sa gobyerno na kasabwat niya ay nabunyag. Sinimulang usigin ng mga ahensya ng imbestigasyon ang mga kriminal na ito, at nagsimulang umusad ng malakas ang mga pagsisiyasat. Wala nang matatakbuhan si Marquez Alvarez. Ganap na gumuho ang kanyang imperyong pinansyal, at siya ay inaresto dahil sa mga kasong korupsyon, money laundering, at manipulasyong pampolitika. Kabanata 68, Hakbang patungo sa kinabukasan sa pagtatapos ng laban kontra kay Marquez at sa mga taksil, hindi tumigil si isa. Natapos niya ang isang bahagi ng pagbabago sa lipunan, ngunit marami pa ring hamon ang hinaharap. Bagaman nagtagumpay siya sa laban na ito, nauunawaan ni isa na laging may mga magtatangkang manakat at manipulahin ang mundong nakapaligid. Ngunit sa pagkakataong ito, handa nang harapin ni isa ang lahat.
Hindi lamang siya isang mandirigma sa laban kontra korupsyon kundi isa ring tagapanguna ng mas malalaking pagbabago. Ang laban ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga naiwan, sabi ni isa sa isang mahalagang talumpati pagkatapos ng tagumpay. Dala ang lakas at paninindigan, ipagpapatuloy ni isa ang pakikibaka para sa isang makatarungang mundo, kung saan wala ng manipulasyon at kawalan ng katarungan. Kabanata 69, Pagtutol mula sa kadiliman ng maramdaman ni isa na unti-unti nang nagiging maayos ang lahat, muli niyang natanto na ang lipunang ito ay hindi pa ganap na handa para sa pagbabagong kanyang nilikha. Ang mga nasa likod ng kadiliman ay hindi sumuko, nagsimula silang mag-organisa ng isang marahas na pagtutol. Nagsimulang tumutol ang internasyonal na komunidad sa pananalapi sa mga reforma ni isa. Ang malalaking negosyante at mga investor na dating nakinabang sa sistemang Tawoli ay nagsimulang umalma ng husto. Naglabi sila, naghanap ng paraan upang bigyan ng presyon ang mga ahensya ng gobyerno upang hadlangan ang mga proyektong panlipunan na ipinapatupad ni isa. Isang umaga, nakatanggap si isa ng impormasyon na isang malakas na grupo ng mga kalaban ang nagsimulang kumampanya upang itulak pabalik ang kanyang mga patakaran sa reforma. Si Senador Palacios, na dating nagtaksil sa kanya, ngayon ay namumuno sa isang grupo ng mga politiko na nais baligtarin ang mga regulasyon sa transparency sa pananalapi na kakatapos lang ipatupad ni isa. Hindi natin maaaring hayaang maapektuhan ng mga patakarang ito ang interes ng mga may impluwensya sa lipunan, sabi ni Palacios sa isang pribadong pulong. Kung nais ni Isa de la Cruz na baguhin ang lipunang ito, kakaharapin niya ang buong sistema. Tandaan ninyo, hindi mababago ni isa ang lahat sa isang gabi lamang. Natanto ni isa na ang laban na ito ay hindi pa tapos. Bagaman natalo na ang mga kriminal, ang mga mayayaman at makapangyarihan ay mayroon pa ring mga paraan upang labanan ang mga reforma. Kabanata 70, Mga bagong hakbang hindi maaaring hayaan ni isa na hadlangan siya ng pagtutol na ito. Alam niyang kung nais niya ng tunay na pagbabago, kailangang maging matyaga at ituloy ito hanggang sa dulo. Sa isang pulong kasama ang mga natitirang kaalyado, sinimulan niyang bumalangkas ng bagong plano. Upang labanan ang pagtutol ng mga mayayaman, nagpa siya si isa na mag-focus sa pagpapataas ng kamalayan ng publiko at pagpapasigla ng diwa ng pakikibaka sa mga mamamayan. Hindi lamang tayo lumalaban sa mga may kapangyarihan, sabi ni isa sa kanyang grupo. Lumalaban tayo para sa katarungan, para sa mga walang boses. Kung hahayaan nating manalo ang mga ito, mananatiling manipulahin ang lipunan magpakailanman. Sa tulong ni Rafael at Isabel, nagpa siya si isa na simula ng isang malaking kampanya upang makuha ang atensyon ng internasyonal na komunidad. Nag-organisa siya ng mga seminar, mga pakikipagpulong sa mga lider ng lipunan, at hinikayat ang partisipasyon ng mga mamamayan sa mga kampanyang pampolitika. Kabanata 71, Bagong pag-unlad nang magsimulang lumaganap ang kampanya ni isa, nakatanggap siya ng malakas na suporta mula sa mga mamamayang napabayan, mga taong dati nang pinagsamantalahan ng pamilya de la Cruz at ng mga makapangyarihan. Ang mga panawagan ni isa para sa isang mas makatarungang lipunan ay unti-unting naging isang malakas na kilusan. Nagsimulang magtulungan ang mga grupong panlipunan, at lumaganap ang mga protesta sa malalaking lungsod. Si Rafael, na laging nasa tabi ni isa, ay nakakita ng malinaw na pagbabago sa reaksyon ng mga tao. Nagawa mo, isa, ngunit kailangan nating magpatuloy. Hindi natin maaaring hayaang bumalik ang mga may kapangyarihan. Tumingin si isa sa damdinang na nagtitipon sa labas ng bintana, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Simula pa lamang ito, hindi kailanman tumitigil ang mga makapangyarihan sa paghahanap ng paraan upang supalan ang mga mahihina. Ngunit kailangan nating maging matyaga. Kabanata 72, Isang hakbang na puno ng panganib habang lalong lumalakas ang kilusan ni isa, nagpa siya siyang lumayo pa. Nagplano siyang mag-organisa ng isang malaking protesta upang ipakita ang lakas ng mamamayan at bigyan ng presyon ang gobyerno, hinihiling na ipatupad ang mas malinaw na mga patakaran. Ngunit habang naghahanda para sa protesta, nakatanggap si isa ng isang nakakagimbal na balita.
Si Victor, ang kanyang kapatid sa ama, ay bumalik at lihim na bumubuo ng alyansa sa mga makapangyarihan sa gobyerno upang pabagsakin siya. Hindi ka maaaring magpatuloy ng ganito, sabi ni Victor sa isang pribadong pagkikita. Ang ginagawa mo ay pangarap lamang. Masyadong malaki ang mundong ito para mabago mo. Kailangan mong malaman ang iyong limitasyon. Tiningnan siya ni Isa, puno ng pagkadismaya ang mga mata. Hindi ko maaaring hayaan kang patuloy na mabuhay sa kadiliman at pagsamantalahan ang lahat. Ito ang buhay na pinili ko, at hindi ako susuko. Kabanata 73, ang mapagpasyang laban na ganap ang huling protesta. Libu-libong tao ang nagtipon sa mga sentrong lugar, nananawagan ng pagbabago, at itinutulak ang mga reformang sinimulan ni Isa. Sa gitna ng damdinang na iyon, matatag na nakatayo si Isa sa plataporma, puno ng determinasyon at lakas ang kanyang mga mata. Malayo na ang narating natin. Walang dahilan para huminto. Bawat hakbang natin ay isang hakbang papalapit sa isang mas makatarungang lipunan. Isang lipunan kung saan walang sino man ang kailangang mabuhay sa anino ng korupsyon at panlilinlang, pahayag ni Isa, umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa gitna ng damdinang. Nang ilabas ni Isa ang mga dokumento at ebidensya na may kinalaman sa mga tiwaling ugnayan sa gobyerno, nagsimulang gumuho ang lahat. Ang mga opisyal, ang mga nasa likod ng mga organisasyong kriminal ay nagsimulang mahuli at mausig. Lumaganap ang alon ng pagbabago at hindi na mapigilan. Kabanata 74, unang hakbang patungo sa bagong kinabukasan matapos muling magtagumpay, natanto ni Isa na nakarating siya sa isang mahalagang yugto. Nakapaghatid siya ng isang mas makatarungang mundo, ngunit simula pa lamang ito ng isang mahabang paglalakbay. Laging lilito ang mga bagong hamon, ngunit dala ang lakas, tiyaga, at determinasyon, na patunayan ni Isa na posible ang pagbabago, kahit na humaharap sa malalakas na puwersa. Ang katarungan ay hindi isang destinasyon kundi isang paglalakbay na hindi kailanman humihinto, sabi ni Isa habang nakatayo sa tuktok ng tagumpay. At magpapatuloy ako sa paglakad, dahil alam kong balang araw, ang lipunang ito ay magiging tunay na makatarungan. Kabanata 75, pagbangon mula sa kadiliman bagaman nawasak na niya ang imperyo ng pamilya de la Cruz at ang internasyonal na organisasyong kriminal, hindi mapigilan ni Isa ang mag-alala tungkol sa mga susunod na mangyayari. Masyadong maigting ang mga laban na kanyang pinagdaanan, at ang mga laging naghahanap ng paraan upang mapanatili ang kapangyarihan ay hindi madaling sumusuko. Isang umaga, nakatanggap si Isa ng isang nakakatakot na impormasyon mula kay Rafael. Isa, kakatanggap ko lang ng ulat. May isang bagong grupo na umuusbong, sinusubukan nilang ibalik ang kapangyarihan ng pamilya de la Cruz at ng mga dating organisasyong kriminal. Sa pagkakataong ito, mas malakas sila at may suporta mula sa mga nasa likod ng gobyerno. Nanatiling tahimik sandali si Isa, nararamdaman ang tensyon sa hangin. Ganoon kabilis silang nakabangon? Oo, may malalakas silang taga-suporta sa gobyerno, at may akses sa malalaking mapagkukunan ng pananalapi. Ngunit huwag kang mag-alala, hindi tayo nag-iisa. Kaya nating lumaban. Tumingin si Isa sa labas ng bintana, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Walang makakapigil sa atin. Kung gusto nila ng digmaan, handa akong lumaban. Kabanata 76, pagharap sa bagong panganib bagaman nakamit na ang mahahalagang tagumpay, alam ni Isa na hindi siya maaaring tumigil. Ang mga lihim na puwersa, mga organisasyong kriminal, at mga dating kasosyo sa politika ng pamilya de la Cruz ay patuloy pa ring tahimik na nag-iimpluwensya. Hindi niya maaaring payagan ang sarili na magpahinga, habang nagpapatuloy pa rin ang laban. Nagpasya si Isa na dumalo sa isang lihim na pulong kasama ang mga internasyonal na kasosyo, kung saan ang mga organisasyong anti-korupsyon at mga politikong may konsensya ay magsasama-sama upang talakayin ang susunod na plano ng pagkilos. Ang pulong na ito ang magpapasya sa hinaharap ng lipunan, at alam ni Isa na hindi siya maaaring umatras. Ang ating plano ay kailangang maging mas malakas kaysa dati. Bawat kasosyo, bawat alyansa ay kailangang patatagin, sabi ni Isa habang nakatayo sa harap ng damdinang sa isang silid pulungan na puno ng mga internasyonal na lider.
Ito ang pagkakataon upang wakasan ang lahat ng manipulasyon, at sa pagkakataong ito hindi tayo aatras. Kabanata 77, ang lihim na pagtutol gayunpaman, hindi madali ang laban sa pagkakataong ito. Habang ipinapatupad ni Isa at ng kanyang grupo ang mga plano ng pagsalakay sa mga lihim na grupong pinansyal ni Marcos at ng mga taksil, natuklasan niyang may isang lihim na puwersa na mas malakas pa kaysa sa kanyang inaakala. Si Victor, ang dating miyembro ng pamilya de la Cruz, ngayon ay sumali na sa isang bagong internasyonal na organisasyong kriminal. Hindi lamang niya nais na ibalik ang kapangyarihan ng pamilya kundi nais din niyang kontrolin ang lahat ng malalaking institusyong pinansyal, lumilikha ng bagong imperyo ng kapangyarihan. Dahil sa ugnayang ito, naramdaman ni Isa na itinutulak siya sa isang ganap na digmaan. Nagpasya sina Isa, Rafael, at Isabel na simulan ng pag-iimbestiga at pangangalap ng impormasyon tungkol kay Victor at sa bagong organisasyong ito. Gayunpaman, agad nilang natanto na bawat hakbang ay maaaring isang patibong. Mapanganib na tao si Victor. Hindi lamang siya ambisyoso kundi mayroon din siyang maayos na plano upang bawiin ang lahat, sabi ni Isabel habang sila ni Isa ay nagpaplano. Hindi natin siya pwedeng hayaang magpatuloy. Sa pagkakataong ito, itutulak natin siya sa bingit, sagot ni Isa. Kabanata 78, ang mapagpasyang pagsalakay kasama ang kanyang grupo, nagplano si Isa ng pagsalakay sa organisasyong pinansyal na pinapatakbo ni Victor at ng kanyang mga kasosyo. Ang layunin niya ay hindi lamang wasakin ang mga ilegal na mapagkukunan ng pananalapi kundi gawin din itong hindi na makabangon pa. Naganap ang pagsalakay ng may katumpakan, bilis, at lihim. Pinasok ni Isa at ng kanyang pangkat ang mga sentro ng pananalapi, nangangalap ng mahahalagang dokumento at impormasyon tungkol sa mga ugnayan ni Victor sa mga opisyal sa gobyerno. Kailangan nating hindi na sila makapagtago pa, sabi ni Isa habang naghahanda silang isa-publiko ang impormasyon. Ito na ang huling pagkakataon upang alisin ang lahat ng kasamaang ito. Nang mailantad ang mga dokumento, nagsimulang lumakas ang pagtutol mula sa mga nasa likod ni Victor. Sinimulan nilang labanan ang mga ebidensyang inilabas ni Isa, ngunit handa na ang katarungan at hindi madaling makakatakas ang mga taksil. Kabanata 79, ang huling pagtutuos alam ni Isa na, gaano man kaganda ang takbo ng mga pangyayari, kailangan pa rin niyang harapin ang huling pagtutuos kay Victor. Ito na ang sandaling magpapasya sa lahat. Kung hindi niya mapapabagsak si Victor at mapipigilan ang kanyang mga pakana, guguho muli ang lahat. Victor, sobra na ang mga ginawa mo. Ngayon, kailangan mong pagbayaran ang lahat, sabi ni Isa nang harapin siya ng direkta. Tumawa ng malamig si Victor. Akala mo ba matatalo mo ako? Buong mundong ito ay nasa ilalim na ng aking manipulasyon. Wala ka nang magagawa. Hindi natinag si Isa. Hindi ako ang mahinang babaeng iniisip mo. Dati akong walang silbi, ngunit ngayon hindi ko hahayaan ang sino man na patuloy na supalan ang mga nasa paligid ko. Nagtapos ang pagtutuos nang sa wakas ay mahuli si Victor, at nabunyag ang kanyang mga pakana. Ganap na gumuho ang kanyang imperyong pinansyal at pampolitika. Kabanata 80, bagong kinabukasan matapos ang huling tagumpay, naramdaman ni Isa ang kapayapaang mas malapit kaysa dati. Ngunit alam din niya na marami pa ring kailangang baguhin sa lipunang ito. Nakamit na ang katarungan, ngunit nauunawaan ni Isa na ang isang makatarungang mundo ay hindi makakamit sa isang gabi lamang. Ipinagpatuloy niya ang pakikibaka upang mapabuti ang sistemang legal at bumuo ng isang lipunan kung saan lahat ay maaaring mamuhay ng walang takot. Ang katarungan ay hindi isang destinasyon, kundi isang paglalakbay. Hindi tayo maaaring tumigil, sabi ni Isa sa isang malaking pagpupulong pagkatapos ng tagumpay. Kabanata 81, ang mga nasa likod ng kadiliman bagaman natalo na ni Isa si Marcos at nawasak ang mga naunang lihim na puwersa, natanto pa rin niya na hindi pa dumarating ang tunay na pagbabago. Habang nahuli na ang mga makapangyarihan, mayroon pa ring mga personalidad na nakakubli sa kadiliman, naghihintay ng tamang pagkakataon upang maibalik ang kanilang kapangyarihan. Isang araw, habang nakikipagpulong si Isa sa kanyang grupo ng mga tagapayo tungkol sa mga proyektong panlipunang reforma, nakatanggap siya ng tawag mula kay Rafael. Isa, mayroon tayong seryosong problema.
Isang napakalihim na grupo ang nagsimulang kumilos muli. Hindi ko alam kung sino sila, ngunit pakiramdam ko ay sinusubukan nilang agawin ang mga bagay na ating itinayo. Nang marinig ito ni isa, nakaramdam siya ng malabong pag-aalala. Ganoon kabilis silang nakabangon. Hindi natin sila pwedeng hayaang samantalahin ang pagkakataong ito. Kailangan natin silang matagpuan bago pa sila makapag-organisa muli. Kung hindi, manganganib ang mga bagay na itinayo mo, babala ni Rafael. Napapikit si isa, nagtatanong sa sarili kung kaya pa ba niyang harapin ang mga hamong ito. Ngunit sa huli, nagpasya siyang hindi sumuko. Hahanapin natin ang mga taong ito, at muli, tatalunin natin sila. Kabanata 82, mga nakatagong plano dala ang determinasyong hindi hayaang wasakin ng mga lihim na puwersa ang kanyang mga nagawa, sinimulan ni na isa, Rafael, at ng kanilang grupo ang isang masusing imbestigasyon. Kailangan nilang mangalap ng impormasyon tungkol sa lihim na grupong ito, alamin kung sino ang nasa likod nito at kung ano ang kanilang tunay na layunin. Sa buong proseso ng imbestigasyon, natuklasan ni isa na ang mga taong ito ay hindi lamang simpleng nagnanais na bawiin ang kapangyarihan ng pamilya de la Cruz, kundi mayroon silang mas malalaking plano. Lihim nilang minamanipula ang malalaking negosyo, mga politiko, at maging ang mga non-governmental organizations na tinulungan ni isa. Kailangan nating kumilos ng mas mabilis, sabi ni isa habang tinitingnan ang mga bagong nakalap na impormasyon. Kung hindi, kokontrolan nila ang buong ekonomiya at politika na sinubukan nating muling itayo. Kabanata 83, ang lihim na pagsisiyasat dala ang determinasyong ilantad ang mga nasa likod ng kadiliman. Nagpasya si isa na magsagawa ng malawakang imbestigasyon sa lahat ng ugnayan at organisasyong kinokontrol ng lihim na grupong ito. Hindi lamang nila tatamaan ang mga institusyong pinansyal kundi kailangan din nilang harapin ang mga may impluwensya sa mundo ng politika, kung saan patuloy pa ring umiiral ang mga ilegal na transaksyon. Pinasok ni isa at ng kanyang grupo ang mga internasyonal na sistema ng datos upang subaybayan ang mga transaksyong pinansyal, mga lihim na pulong, at mga palitan ng impormasyon sa pagitan ng mga politiko at mga organisasyong tycoon. Humarap din sila sa malalaking panganib, dahil ang kaaway ay laging isang hakbang na malapit sa likuran, handang umatake anumang oras. Ngunit hindi tumigil si isa. Nakakalap siya at ang kanyang grupo ng sapat na impormasyon upang ilantad ang malalaking pakana na isinasagawa ng lihim na grupong ito. Alam niyang isang hakbang na lamang at tuluyan na nilang wawasakin ang sistemang tawoli na itinayo ng grupong ito. Kabanata 84, patungo sa mapagpasyang pagsalakay hawak ang lahat ng mahahalagang impormasyon, nagpasya si isa na isagawa ang huling pagsalakay. Lahat ay detalyadong naplano, mula sa pangangalap ng ebidensya, hanggang sa pagsasapubliko ng impormasyon sa media at sa mga internasyonal na ahensya ng imbestigasyon. Isang gabi, tumayo si isa sa harap ng silid pulungan, kung saan inihanda niya at ng kanyang grupo ang mga dokumento para sa paglalantad. Ito na ang ating huling pagkakataon, sabi niya sa kanyang pangkat. Kailangan nating gawin ang lahat ng mabilis at tumpak. Isang pagkakamali ang magpapawala sa ating lahat. Naging malakas at mabilis ang pagsalakay. Nakakalap si isa at ang kanyang grupo ng sapat na kinakailangang dokumento at ipinadala ang mga ito sa mga internasyonal na ahensya ng imbestigasyon. Kasabay nito, isinapubliko ang impormasyon sa publiko, inilalantad ang buong madidilim na pakana ng lihim na grupo. Kabanata 85, ang pagbabagong naisakatuparan ng mabunyag ang impormasyon tungkol sa lihim na grupo at sa kanilang mga lihim na ugnayan, nagsimulang magkaroon ng malinaw na pagbabago sa lipunan. Malakas na pumasok ang mga awtoridad, inuusig ang mga sangkot sa mga ilegal na gawain. Ang mga institusyong pinansyal, mga tiwaling politiko, at mga kasosyo ng lihim na grupo ay nahuli at inimbestigahan. Nanalo tayo, sabi ni isa habang nakatingin sa damdinang sa isang press conference pagkatapos ng tagumpay. Ngunit hindi pa tapos ang laban na ito. Nagsisimula pa lamang tayo. Marami pang kailangang gawin upang bumuo ng isang mas makatarungang lipunan. Bagaman natalo na ang mga kriminal, hindi tumigil si isa. Sinimulan niyang palawakin ang kanyang mga proyektong panlipunan, tinutulungan ang mga taong nasaktan ng korupsyon at karahasan.
Patuloy din siyang nakikipagtulungan sa mga internasyonal na kasosyo upang tiyaking hindi kailanman masisira ang sistema ng katarungan. Kabanata 86, isang bagong kinabukasan sa tagumpay na ito, maipagmamalaki ni Isa ang kanyang mga nakamit. Gayunpaman, alam niyang hindi kailanman madali ang mundong ito. Bawat hakbang ay may katumbas na halaga, at ang laban para sa katarungan ay hindi kailanman titigil. Ngunit handa na si Isa. Ang katarungan ay hindi lamang isang laban. Ito ay isang mahaba at mahirap na paglalakbay. Ngunit hindi ako kailanman susuko, pahayag ni Isa sa harap ng damdinang, puno ng paninindigan ng kanyang mga mata. Dala ang determinasyon at tiyaga, ipagpapatuloy ni Isa ang pakikibaka para sa isang makatarungang lipunan, kung saan lahat ay maaaring mamuhay ng malaya at hindi inaapi. Kabanata 87, mga bagong banta mula sa puso ng politika nang akala niya ay nagiging matatag na ang lahat, natanto ni Isa na may mga puwersang mas mapanganib pa kaysa sa krimen at korupsyon. Ang politika ito ang pinakamatabang lupa na nais hawakan ng lahat ng makapangyarihan. Lalo na nang patuloy na gamitin ni Senador Palacios ang kanyang impluwensya upang kumampanya laban sa mga reformang inilunsad ni Isa. Isa, hindi mo maaaring baguhin ang lahat sa isang gabi lamang, sabi ni Palacios nang harapin si Isa sa isang mahalagang pulong pampolitika. Iginagalang kita, ngunit huwag mong kalimutan, yayanigan ng iyong mga reforma ang mismong pundasyon ng bansang ito. Sa tingin mo ba makokontrol mo ang lahat? Tiningnan siya ni Isa, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tiyak na hindi ko magagawa ang lahat ng mag-isa. Ngunit hindi ako tatayo lamang at hahayaang manipulahin ng mga tulad ninyo ang lahat. Kung talagang nais ninyong mapanatili ang katatagan, humanap kayo ng paraan upang dalhin ang katarungan sa bawat sulok, hindi lamang para sa pansariling interes. Tinaas ni Palacios ang kanyang kilay, ngunit alam ni Isa na hindi magiging madali ang laban na ito. Hindi siya isang kalaban na madaling talunin. Makikita mo rin, Isa. Hindi mababago agad ang sistemang ito. At minsan, kailangan mong malaman na hindi lahat ay maaaring mapanalunan sa pamamagitan ng katwiran. Sumagot si Isa, matigas ang tingin. Kung gayon, hindi mo ako kilala. Ipagpapatuloy ko ang pakikipaglaban hanggang sa tunay na magbago ang sistemang ito. Kabanata 88, paghahanap sa nagmamanipula dala ang mga presyon mula kay Palacios at sa mga politikong nais protektahan ang kanilang interes, alam ni Isa na kailangan niyang maging mas malakas pa. Paunti ng paunti ang kanyang mga kaalyado sa mga organisasyong panlipunan at pampolitika, ngunit determinado pa rin si Isang hanapin ang pagbabago. Nagpasya siyang alamin at harapin ang isang misteryosong tao na nasa likod ni Palacios at ng mga pagtutol na ito. Si Nadia Torres, isang malaking pangalan sa mundo ng pananalapi at politika, ay tahimik na sumusuporta kay Palacios at gumagamit ng lahat ng paraan upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Isa, huwag kang magpalinlang sa kanya. Hindi madaling kalaban si Nadia. Siya ang nagmamanipula ng lahat ng pakana sa kadiliman, babala ni Rafael nang matuklasan nila ang tungkol sa mga lihim na ugnayan ni Nadia. Hindi maaaring hayaan ni Isa na mapunta ang lahat sa kamay ng mga taong tulad ni Nadia. Alam niyang kung hindi niya mahahanap ang nasa likod, mabubura muli ang lahat ng kanyang ipinaglaban. Nagplano siya ng masusing imbestigasyon, hinahanap ang mga ugnayan ni Nadia at ng lahat ng sangkot sa mga kaina-hinalang gawain sa politika. Kabanata 89, lihim na patibong mabilis na pinasok ni Isa at ng kanyang grupo ang impormasyong pinansyal at pampolitika ni Nadia. Natuklasan nilang minanipula ni Nadia ang malalaking kumpanya at nasa likod ng mahahalagang desisyong pampolitika sa loob ng maraming taon, kasama ang matataas na opisyal na hindi inaasahan ni Isa. Nagpasya si Isa na direktang harapin si Nadia, alam niyang hindi niya madaling matatalo ang babaeng ito kung walang malinaw na ebidensya. Naganap ang pagkikita sa isang pribadong silid, kung saan tiningnan ni Isa si Nadia nang walang bahid ng takot. Alam kong ikaw ang nagmamanipula ng lahat, Nadia. Ngunit hindi ko hahayaang patuloy mong manipulahin ang sistemang ito. Ngumisi ng bahagya si Nadia, tinitingnan si Isa nang may paghamak. Ano sa tingin mo ang magagawa mo? Ilantad ako. Sa buong bansang ito, walang makakapagpabago sa sistemang itinayo namin ni Palacios.
Ikaw lamang ang hindi nakakakita na nilalabanan mo ang sarili mo. Hindi sumuko si Isa, at mayroon na siyang sapat na ebidensya upang ilantad si Nadia at ang mga kasabwat nito. Guguho ang sistema mo. Ang mga tulad mo ay hindi maaaring manalo magpakailanman. Kabanata 70, ang mapagpasyang pagsalakay ng makakalap si Isa ng sapat na ebidensya tungkol sa korupsyon ni Nadia at ng mga sangkot na opisyal, sinimulan niyang isa-publiko ang impormasyong ito, walang pag-aatubiling inilalantad ang lahat ng lihim na ugnayang itinayo ni Nadia. Mabilis na naganap ang pagsalakay sa mga sentro ng pananalapi na kontrolado ni Nadia. Hindi lamang winasak ni Isa ang mga kaina-hinalang bank account kundi tinulungan din ang mga biktima ng sistemang ito ng korupsyon na mabawi ang kanilang mga karapatan. Nang maisapubliko ang impormasyon, isang alon ng galit ang umusbong. Ang mga opisyal ng gobyerno, mga tiwaling tycoon, at ang mga nasa likod nito ay inusig. Sa wakas, naitaboy ni Isa ang mga puwersang nasa likod ng kadiliman, ang mga humawak ng kapangyarihan sa anino sa loob ng maraming taon. Kabanata 71, Kapayapaan. Pagkatapos ng laban matapos magtagumpay ang huling pagsalakay, tumayo si Isa sa harap ng damdinang sa isang seremonya ng pagkilala sa tagumpay. Hindi na siya isang taong nasa labas ng lipunan. Naging tagapanguna siya sa pagbabago ng lipunan at pagtatayo ng katarungan. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbabago ng isang lipunang masyadong matagal nang minanipula at nalinlang, pahayag ni Isa, puno ng pagmamalaki ang mga mata. Ngunit ang paglalakbay na ito ay hindi ang katapusan. Hindi tayo titigil sa pakikipaglaban hanggang sa lahat ay magkaroon ng pantay na pagkakataon at katarungan. Dala ang determinasyon at katapangan, ipinagpatuloy ni Isa ang pamumuno sa kanyang mga proyektong panlipunan, tinutulungan ang mga nasaktan at nagtatayo ng isang mas makatarungang sistemang legal. Kabanata 72, Bagyo ng damdamin at desisyon. Bagaman nagtagumpay siya laban sa lahat ng puwersang tawoli, natanto ni Isa na ang kanyang buhay ngayon ay hindi lamang isang serye ng mga tagumpay. Ang mga relasyong kanyang itinayo sa buong paglalakbay ay unti-unting naging mas komplikado. Si Rafael, na laging kasama niya, ay nasa tabi pa rin ngunit nagsisimula ng makaramdam ng pagod at hirap sa pagpapanatili ng kanilang relasyon. Habang sinusubukan ni Isa na mag-focus sa mga kampanyang pampolitika at panlipunan, napansin niyang ang kanyang damdamin para kay Rafael ay hindi na kasing simple tulad ng dati. Hindi niya maiwasan ang makaramdam ng pagkakasala sa pag-iisip na ang kanyang mga personal na relasyon ay hahadlang sa malaking laban na kanyang pinamumunuan. Isang gabi habang sila ay nakaupo sa opisina ni Isa, marahang nagsalita si Rafael, Isa, marami ka nang nagawa. Ngunit maaari ka bang huminto sandali para isipin ang sarili mo? Tiningnan siya ni Isa na may pagod sa mga mata. Hindi mo naiintindihan, Rafael. Ang laban na ito ay hindi tungkol sa akin, ito ay tungkol sa kung ano ang maaari kong baguhin para sa buong lipunang ito. Nanahimik si Rafael, sa kamarahang nagpatuloy, binago mo ang buong mundo, Isa. Ngunit naisip mo ba na nawala mo ang sarili mo sa prosesong ito? Hindi agad sumagot si Isa. Naramdaman niyang bumigat ang kanyang puso. Ang mga salita ni Rafael ay nagtulak sa kanya na pagnilayan ang mga bagay na kanyang isinakripisyo sa buong paglalakbay. Ngunit nauunawaan din niya na, kung hihinto siya, kung hindi siya magpapatuloy, lahat ng kanyang itinayo ay manganganib. Kabanata 73, Paghahanap muli sa sarili. Bagaman ang mundo sa labas ay patuloy pa ring puno ng mga makapangyarihang puwersa na nais labanan si Isa, alam niyang ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa tagumpay sa labas kundi pati sa loob. Kung hindi niya mahanap muli ang kanyang sarili, hindi niya may pagpapatuloy ang pakikipaglaban para sa mga bagay na kanyang nilikha. Nagpasya si Isa na pansamantalang itigil ang lahat ng kanyang mga proyekto at laban sa politika, at maglaan ng oras upang hanapin muli ang sarili. Umalis siya ng Maynila, nagtungo sa isang maliit na nayon sa tabi ng dagat sa Palawan, kung saan maaari siyang mag-isip at balikan ang kanyang mga nagawa. Pagdating ni Isa roon, naramdaman niya ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Ang mahahabang araw na walang digmaan, walang pagtutol, tanging siya lamang at ang mga alon na humahampas sa dalampasigan.
Ito ang oras para sa kanya na muling ayusin ang lahat, hanapin muli ang mga orihinal na halagang kanyang nawala. Kabanata 74, Bagong Yugto ng Landas. Pagkalipas ng isang buwang paninirahan sa katahimikan ng Palawan, nagsimulang mapagtanto ni Isa na ang pagbabagong kanyang hinahanap ay hindi lamang nagmumula sa pagtalo sa mga makapangyarihan o pagwasak sa mga organisasyong tawoli. Ang tunay na pagbabago ay dapat magmula sa loob, mula sa mismong mga halaga at desisyong kanyang ginawa. Isang umaga, habang naglalakad si Isa sa dalampasigan, bigla niyang naisip ang isang bagay na hindi niya kailanman naisip noon. Inilaan niya ang buong buhay niya para sa malalaking mithiin, ngunit hindi niya kailanman inilaan ang sapat na oras upang mamuhay ng totoo sa kanyang sarili. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa mga nagawa, kundi tungkol din sa pag-aaral niyang tanggapin ang sarili at hindi hayaang pawiin ng mga pasanin ng mundong ito ang kanyang mga mithiin. Pagbalik sa Maynila, nagbago si Isa. Hindi lamang siya isang taong lumalaban para sa katarungan, kundi isa ring taong marunong magmahal sa sarili, marunong maglaan ng oras para sa mga tunay na mahalagang relasyon sa buhay. Hindi na siya bulag sa paghabol sa isang layunin habang kinalilimutan ang sarili. Kabanata 75, Muling pagbuo ng alyansa. Dala ang mga bagong kaisipan, sinimula ni Isa na muling itayo ang mga alyansa at ipagpatuloy ang pakikibaka para sa mga halagang lagi niyang pinaniniwalaan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito ginawa ng mag-isa. Natutunan niya na ang paghahanap ng suporta mula sa mga nasa paligid ay isang hindi maiiwasang bahagi ng anumang laban. Gagawin natin ang lahat hindi lamang para sa katarungan kundi pati sa pagkakaisa, sabi ni Isa sa kanyang grupo, puno ng determinasyon at bagong kumpiyansa ang kanyang mga mata. Ang laban ay hindi lamang tungkol sa akin, kundi tungkol sa ating lahat. At gagawin natin ito ng sama-sama. Sinimulan niyang palawakin ang kanyang mga proyekto, hindi lamang sa loob ng bansa kundi nakikipagtulungan din sa mga internasyonal na organisasyon upang ipagpatuloy ang laban kontra korupsyon at protektahan ang mga karapatan ng mga napabayan. Kabanata 76, Bagong laban. Hindi lamang lumalaban si Isa para sa katarungan, kundi para sa isang kinabukasang walang manipulasyon at kawalan ng katarungan. Sa tulong ng mga bago at lumang kaalyado, nakalikha siya ng isang malakas na kilusang panlipunan, na hindi lamang tumutulong sa mga mahihirap kundi tinutulungan din silang muling itayo ang kanilang buhay. Ang katarungan ay hindi isang destinasyon, kundi isang proseso, pahayag ni Isa sa isang press conference. Hindi natin mababago ang lahat sa isang gabi lamang. Ngunit kung magpapatuloy tayo sa pagiging matyaga at hindi sisuko, magbabago ang mundong ito. Alam niyang marami pang hamon sa hinaharap, ngunit sa pagkakataong ito, hindi nag-iisa si Isa. Hindi lamang siya ang nasa laban na ito. Mayroon siyang isang malakas na komunidad, isang matatag na alyansa, at isang malinaw na pananaw para sa hinaharap. At higit sa lahat, natagpuan na niya muli ang kanyang sarili. Kabanata 77, Bagyo sa politika. Alam ni Isa na bagaman nagsisimula ng magbago ang lipunan, hindi lahat ay sang-ayon sa mga reformang kanyang ipinatupad. Ang mga makapangyarihang puwersa sa politika at ekonomiya ay nariyan pa rin at hindi kailanman madaling sumusuko. Isang umaga, habang nakikipagpulong si Isa sa kanyang grupo ng mga tagapayo tungkol sa mga proyektong panghinaharap, nakatanggap siya ng impormasyon na si Palacios, na dati niyang nakaharap, ay nakakuha ng malaking suporta mula sa mga politiko sa oposisyon. Nagplano silang gumanti at humanap ng paraan upang baligtarin ang mga patakarang inilunsad ni Isa. Hindi mo sila pwedeng hayaang manalo. Hindi titigil si Palacios at ang kanyang mga kaalyado, sabi ni Rafael nang makatanggap ng impormasyon mula sa mga direktor ng komunikasyon. Nagkagatlabi si Isa, determinado na hindi hayaang sirain nila ang kanyang mga nagawa. Kailangan natin ng bagong estratehiya. Ang isang digmaang pampolitika ay hindi maaaring umasa lamang sa pagwasak sa kanilang imperyong pinansyal. Kailangan natin ng mas malaking suporta mula sa publiko. Kabanata 78, Ang labanan sa politika. Nagpasya si Isa na hindi lamang makilahok sa mga negosasyon sa mga internasyonal na organisasyon kundi bumuo rin ng isang pampublikong estratehiya upang harapin si Palacios at ang kanyang mga kaalyado.
Nagpasya siyang mag-organisa ng serye ng mga pambansang talakayan at seminar upang ilagay ang mahahalagang isyu tungkol sa reforma at katarungan sa sentro ng lipunan. Sa tulong ni Isabel at ng mga kaalyado mula sa mga organisasyong panlipunan, sinimula ni Isa ang isang malaking kampanya sa media, na naglalayong makuha ang atensyon ng publiko sa mga isyong may kinalaman sa korupsyon, kawalan ng pagkakapantay-pantay sa lipunan, at reformang pampulitika. Ang katarungan ay hindi karapatan ng isang grupo lamang, kundi ng lahat, pahayag ni Isa sa isang direktang talakayan kasama ang mga mamamayan. Kung nais nating baguhin ang bansang ito, kailangan nating sama-samang tumindig at lumikha ng isang makatarungang sistema. Walang tigil niyang binigyang diin ang kahalagahan ng transparency at pananagutan sa gobyerno, kasabay ng panawagan sa lahat na makilahok sa paparating na halalan, kung saan maaari nilang pagpasyahan ang tunay na pagbabago. Kabanata 79, Bagong Alyansa. Habang patuloy na nakakatanggap ng malakas na suporta mula sa mga mamamayan ang kampanya ni Isa, nagsimula rin siyang bumuo ng karagdagang mga estratehikong alyansa sa mga bagong leader sa Kongreso at sa mga leader sa ibang mga organisasyong panlipunan. Ang mga ugnayang ito ay naging mahalagang puwersa upang harapin ang malakas na pagtutol mula sa mga puwersa sa politika at negosyo. Isa sa mga bagong mahalagang kasosyo ni Isa ay si David Solis, isang bagong usbong na leader sa oposisyon, ngunit ang taong ito ay walang pansariling ambisyon sa kapangyarihan kundi nais lamang tiyakin na maisa sa katuparan ang pagbabago. Magkasama silang nagplano upang isulong ang mas malalim pang mga reforma. Maaari nating baguhin ang bansang ito, ngunit kung tunay na maiintindihan ng lahat na hindi madaling dumarating ang pagbabago, sabi ni David kay Isa sa isang pulong. Ikaw ang namumuno sa kilusang ito, at susuportahan kita. Naramdaman ni Isa na muling nabuhay ang kanyang tiwala at pag-asa. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Handa nang lumaban ang mga bagong kaalyado para sa iisang kinabukasan, at alam ni Isa na kasama sila, magagawa niya ang mga bagay na dati ay tila imposible. Kabanata 100, Pagharap sa mapagpasyang halalan. Dala ang malakas na suporta mula sa publiko at sa mga bagong kaalyado, nagpasya si Isa na lumahok sa paparating na halalang pampulitika, kung saan siya ay tatakbo upang maging isang tunay na leader sa gobyerno. Ito ang mapagpasyang yugto sa karerang pampulitika ni Isa, at ang pagkakataon para sa kanya na ipagpatuloy ang mga reformang lagi niyang pinapangarap. Ngunit hindi naging madali ang halalan. Si Palacios at ang mga puwersang reaksyonaryo ay patuloy pa ring naghahanap ng paraan upang kontrolin ang opinyon ng publiko, at walang tigil silang naglalabas ng mga kampanyang paninira kay Isa, sinusubukang pabagsakin siya sa mata ng publiko. Hindi hinayaan ni Isa na matinag siya. Lumahok siya sa mga debate, ipinagtanggol ang kanyang mga pananaw ng may paninindigan. Tinalakay niya ang mga patakaran at reformang nais niyang ipatupad, tulad ng reforma sa sistema ng edukasyon, kalusugan, at mas pantay na pamamahagi ng yaman ng lipunan. Kailangan nating bumuo ng isang lipunan kung saan lahat ng tao ay may pagkakataong umunlad, saan man sila nagmula o gaano man karami ang kanilang pera, pahayag ni Isa sa isang direktang debate. Kapag nakalikha tayo ng isang pantay na kapaligiran, saka lamang tayo tunay na uunlad. Kabanata 101, Ang mapagpasyang halalan. Dumating ang araw ng halalan, at lahat ng mata ay nakatuon kay Isa. Ang halalan na ito ay hindi lamang isang simpleng labanang pampulitika, kundi isang labanan sa pagitan ng mga nais mapanatili ang lumang kapangyarihan at ng mga